purihin ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang umaga. Amen. Sa unang-una, magandang umaga sa ating Ama, sa ating makalangit na Ama, at sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. At magandang umaga sa bawat isa na dinala ng biyaya sa umagang ito sa lugar at bahay-sambahan. Tunay nga na maliban na makatagpo tayo ng biyaya sa Diyos, hindi tayo makakarating dito. Hindi tayo magkakaroon ng nasa na pumunta dito sa gawain. At maliban na makatagpo tayo ng biyaya sa Diyos, hindi natin mararanasan yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Praise God. At isang pribilehiyong muli ang magamit na maghatid ng mensahe. Praise God sa araw na ito. Bago po tayo dumako sa pagbabasa ng salita ng Diyos, inaaniyahan kong manalangin muna po tayo. Tumayo tayong lahat. Amen. Samahan niyo ko sa isang maikling panalangin. Amen. Humingi tayo ng paggabay. Aming dakilang Ama, Diyos na mapagpala at makapangyarihan, Ikaw na may akda ng aming mga buhay. Sa umagang ito, Ama, wala po kaming ibang inaasahan kundi Ikaw lamang, Panginoong Diyos. Sa iyo po namin inilalagak ang gawaing ito. Sa iyo namin inilalagak ang mensahe sa umagang ito. Sa iyo namin inilalagak, Ama, ang bawat salitang lalabas sa likod ng pulpitong ito, Panginoong Diyos. Kung kami aasa sa ganang sarili namin, ang mga salitang ito ay maaaring magdulot ng kamatayan, Panginoong Diyos. Ngunit kung ang mga salita na lalabas sa likod ng pulpito ay manggagaling buhat sa inyo, ito ay magbibigay ng buhay sa bawat puso, sa bawat mananampalataya na nakikinig sa araw na ito. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa biyayang muling ibinigay mo sa amin na buhay, at dalangin namin na ang buhay na ito ay maibalik namin sa inyo sa pamamagitan ng katampatang paglilingkod, pag-aalay ng aming mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa inyong harapan, upang maging kalugod-lugod po kami, Panginoong Diyos, upang ibigay ninyo sa amin, Ama, ang kaisipan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama, sa inyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa aming mga kapatid, sa mga kapatid namin na wala dito. Alam namin, Panginoong Diyos, kung wala man sila dito, we know their heart's desire. Ang desire din nila ay maging makasama namin sa umagang ito. Ang aming pastor na wala, kasama ang mga magulang namin, Panginoong Diyos. Saan man sila dako, hindi nalilimitahan ng inyong pagkilos, Panginoong Diyos. Hindi rin nawawala ang lasa ng asin. Kahit man nasa eskwelahan, nasa Pilipinas, ang asin na iniligay mo na lasa sa aming mga buhay, ang patuloy na magbibigay ng lasa, Panginoong Diyos, sa mga tao sa sanlibutan. Ang mga ilaw na ibinigay mo sa amin, Panginoong Diyos, ay patuloy na mag-iilaw sa sanlibutan, Panginoong Diyos. Hallelujah. At dalangin ko lamang po, Ama, na ang kalooban mo ang siyang patuloy na mamutawi sa amin, hindi ang aming mga sarili, kundi ang kalooban mo, Amang Banal. Sa bawat pagbuklat ng mga talata, ng mga salita mo, bigyan mo ito ng buhay, bigyan mo ito ng kapangyarihan, at itimo mo po ito sa aming mga puso at isipan habang kami naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise God. Amen. Bago po tayo umupo, samahan niyo po sa pagbuklat sa 1 Corinthians chapter 11, 23 to 25. Amen. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid, familiar, amen, yung kanina sa exhortation, amen, mga pamilyar na mga talata, amen, ito'y isang pamilyar na talata rin, amen. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 25, amen. Amen. Verse 23, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Verse 24, And when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body. This is
broken for you. This do in remembrance of me. And verse 25, after the same manner, also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Ang Diyos ang patuloy na magpala ng kanyang mga salita. Praise God. Sabi nga, ang mga talatang binasa natin, amen, ito'y angkop kapag nagdaraos tayo ng paggunita ng yung breaking of the bread, yung supper, amen, yung midnight, amen, communion, feet washing and communion, amen. Ngunit habang binabasa ko rin ito, sabi ng ating kapatid, we will take it on a different angle, sabi niya, yung sa ibang anggulo, amen. Pero hindi naman natin inaalis yung essence ng buhay ng salita, amen. Praise God. Pero bago tayo dumako doon, nung minsan nagkukwentuhan kami na meron kasi kaming group meron kaming Viber group ng magkakapatid. Nasabi nga nung umuwi, nung dumating na si Papa at si Mama, alam niyo naman po yung reason kung bakit sila umuwi, dahil nung makita ni Mama yung kalagayan ng kuya po nila, talagang nanlumo po siya at sobrang lungkot na kinukwento nga ni Amet na habang nagpapak sila, tumutuloy yung luha niya. At siguro kahit sino naman, no, kapag yung sinasabi nilang kadugtong ng buhay mo dahil kapatid mo, kapag ka nandun sa kalagayan, sa bingit ng kamatayan, mararamdaman mo talaga yung matinding lungkot. Amen. Pero nung pag-uwi daw nila at makita siya nung kuya nila, bigla daw lumakas at nag-iyakan, tapos biglang lumakas, tapos kumain na, sabi niya. Praise God. Tapos sabi ko nga naalala ko tuloy yung salita ng Diyos na kung yung anino nga nila Pedro na dumaan, sa anino lang yun na daanan lang sila, nagsigaling. Paano pa kaya yung presensya ng isang Kristiyano? Amen. Hindi rin natin alam, sabi ko, maaring bawian din siya ng buhay. 1 month from now, 1 week from now, 1 month from now, hindi natin alam. Kasi hanggat hindi nababody change ang tao, may kamatayan pa rin, sabi ko. Pero hindi natin alam kung kalooban ng Diyos na maipakita, maihayag yung kapangyarihan ng Diyos, na ang mga Kristiyano may taglay na kapangyarihan yan, no? Tayo, no, as Church of God, as true believers, no, we have the power also, no? Kung yung anino nga dumaan, gumaling, paano pa kaya yung mismong presensya mo na nandun na ipinag-pray mo, no? And cancer is of the devil. So if the devil will see the word in you, praise God, no, matatakot din, no? Matatakot ang evil spirit. Amen. Bagamat may mga kasi sa kasi namin sa pamilya namin, merong kaming yung level of understanding na tinatawag na minsan ginagawang exaggerated yung isang yung kasi sa amin, para lang maging halimbawa, kasi dahil hindi mananampalataya yung ibang mga kamag-anak, parang halimbawa natumba lang, nadapa lang, pero ang kwento na is gumulong-gulong na, yung ganun na yung nagiging kwento. Kaya parang kaya nakita lang daw si Papa at si Mama, parang bigla nang lumakas, parang ganun. Kasi daw siguro. Pero behind it, no, there's grace, no? Sabi ko nga, hindi rin natin alam kung ano yung laman ng puso niya, kung ang laman ng puso niya ay talagang masidhing pagsusumamo at paghingi ng tawad sa Diyos. May biyaya pa, sino ang Diyos para hindi magpatawad, sabi ko nga, para hindi patawarin, no? Hindi natin alam. Ngunit yung malaman na merong ginawa ang Diyos na lumakas siya nung makita yung representatives of God. Amen. That's malaking bagay yun.
That's great, no? That's the great work of God. Amen. Ang dadako po tayo sa mensahe sa araw na ito. Amen. Sabi ko nga, bakit marami at konti? Parang sabi nga, parehas din. Nakakakaba pa rin, nakaka-tense pa rin. Marami at konti. Sabi ko, pag konti, parang hindi na masyadong nakakakaba. Pero ganun pa rin. Marami at konti, ganun pa rin. Amen. And it's the same, because it's the same accountability. No? It's the same accountability. Kung may mga pagkakamali mabanggit, amen, it's our accountability. That's why we always remind that if we have mentioned something na hindi naaayon o na hindi angkop o taliwas sa salita ng Diyos, back to the word, kahit man ang prophet na, amen, nagsabi ng ganun. So, laging may binilin yun ng ating propeta, and we ought to follow that also. Sabi nga ng ating kapatid, we will take this on a different angle naman, sabi niya. Kasi ang salita, ang idinaos nila dun sa feet washing and communion na yun ay pagbibilin ng ating Panginoong Hesukristo na do it as often, no, in remembrance of Him, no? Kaya ang title ng message na ito ay inspired din dun sa message ng ating kapatid na Remembering the Lord. Remembering the Lord, no? Do it always in remembrance of Him. Praise God. Praise God. Praise God. Pag yung salitang remembering, ano yan madalas gamitin yan kapag nagbibigay ka sa sanlibutan, no, ititipon natin sa sanlibutan kapag nagbibigay ka ng tribute, kapag ka nagbibigay ka ng parang pagpapaalala at pagpupugay dun sa taong may malaking kontribusyon sa bansa o sa society, no? Medyo napapanahon lang ng konti, halimbawa katulad ni Senator Miriam Defensor, no? Ngayon halos ang mga makikita mong mga post sa social media o sa internet o yung mga laman ng mga balita ay halos patungkol dun sa kanya. Amen. Kung ano yung mga naging contribution niya, kung ano yung status na natanggap niya nung nabubuhay siya, tinagurian siya ng ganito, Iron Lady of Asia, ganyan. Scholar siya na ganito, pinaaral siya sa ibang bansa, matalinong babae, matapang, may paninindigan, no? Inaalala nila yung mga contribution niya, no? Kung ano yung naging impluwensya niya rin sa mga tao, kung paano niya itinaguyod paano niya itinaguyod yung konstitusyon. Amen. Yung mga bayani natin, amen, no? Ginugunita sila in remembrance of our heroes, sabi, national heroes. Kaya nagkakaroon ng mga National Heroes Day, o kaya nagkakaroon ng, halimbawa, Rizal Day, paggunita na ang taong ito, malaki ang naiambag o malaki yung naging contribution niya para sa kasarinlan o sa kalayaan ng bansang Pilipinas. Praise God. Praise God. O hahambing naman natin sa biblical, amen, si Apostol Pablo, amen, na Pariseo siya, no? Pariseo siya, amen, praise God. Kung hindi ako, isa siyang Pariseo na unang-una, numero unong tao na kumukontra, no? Kumukontra sa paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. But when we remember Him, pag naalala natin siya, amen, nagiging blessing siya sa atin dahil from once we were also like Him, no? Naging ganun din tayo, amen. Naging suwail, pasaway, praise God. But in the latter days of His life, He became one of the greatest blessings to Christianity, no? Naisulat niya yung mga libro na
na nagtutuwid sa mga Kristiyano. Amen. Naisulat niya yung, amen, praise God, marami siyang naisulat na mga naaklat na hanggang ngayon binabasa natin at nagpapatibay sa atin bilang mga Kristiyano. Amen. Kung inaalala natin at ginugunita natin yung mga to, sila marami, no? Sila Moises, sila Abraham. Kung titignan natin yung his faith staggered not, no? Malaking bagay yun. To have a faith that doesn't stagger. Praise God. You can move mountains, more than mountains, no? You can move more than mountains. To remember something like that from people, no, is a great thing. How much more to remember the Lord Jesus Christ, no? Remembering. That's why remembering the Lord Jesus Christ. Actually, alam niyo po, ang Panginoon talaga, sabi ko nga, wala akong ibang aasahan, Panginoon, kung hindi ikaw sa pagmemensahe. Napakahirap talaga na nararanasan ng mga kapatid na kapag maghahanda ka, magbabasa ka, maghahanda ka, pero yung binasa at hinanda mo, hindi rin yun on that day ang ihahatid dahil merong iba ang kalooban ng Diyos. Amen. Sabi ko nga, nabasa ko to sa prophet, sabi niya, binanggit ng prophet, hindi ikaw ang maghahatid ng mensahe, kundi ilalagay ng Diyos sa puso mo kung ano yung ihahatid mo. So, ang Diyos ang maglalagay sa puso mo kung ano yung ihahatid mo na angkop para sa mga kapatid. Amen. Para sa mga mananampalataya. And it's, wala tayong magagawa kundi maging malinis na vessel para sa Diyos. Para maging karapat-dapat na kalalagyan ng salita niya at maging karapat-dapat na tagapaghatid ng kanyang mga salita. Yun ang kailangan natin gawin. Kailangan lang maging malinis tayo. That the Lord will prepare us to be a sanctuary, no? Be a good sanctuary for Him, no? Pure and holy, ganun. No? And to have a mind of Christ. Yun ang dapat natin gawin. And once we have achieved that, the grace of the Lord will just fall on us and He will guide us on what we will do. Na kagabi nga, sabi ko, Panginoon, sa pagbe-break ng salita ng Diyos kagabi, amen, hindi ko kayang ipaliwanag ng ganun. Sabi ko, sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak na, Panginoon, sabi ko, how blessed I am to hear the breaking of your word, no? Yung marinig mo yung andun na yung fullness ng Ama, nandun na nasa anak na, pero naghihintay lang ng proper anointing, yung proper go signal mula sa Ama. Pero nandun na, no? Kailang magmamanifest yun anytime na i-will ng Ama. Amen. No? Ang Panginoong Hesukristo, kung sinabi ng Ama na kasi in the fourth day, doon lang fourth day po, no? Nung binangon, nung salitain ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag ikatlong araw, hindi pa na inuud doon eh. Yung alam ko yung ikaapat na araw, doon pa lang inuud. Oo. Pwede niyang gawin in third day. Pwede niyang gawin nung may sakit pa lang. Pero ang kalooban ng Ama, no? In the fourth day, kasi kailangan may magmanifest na kailangan magmanifest. Yun yung kapangyarihan ng Diyos eh, no? The impossible, something impossible has to manifest. Praise God. Last week nung sa Bible study na yung mga symbols, no? Yung sa Bible study na feet of iron and clay, yung iron statue nung yung head of gold, may brass, may silver, may brass, tapos may clay. Praise God. Anong mga praise God, anong mga meaning nito? Praise God. Sabi ko, Panginoon, hindi ko maiisip yung mga bagay na ito, hindi ko maipapaliwanag. Subalit napakabiyaya ng Diyos. Praise God. That's why we ought to remember the Lord Jesus Christ because He was the one who revealed this to John. And it will not be revealed to the church unless the Lord Jesus Christ revealed it to us. No?
Praise God. That's why we ought to remember Him every time, every now and then. Amen. Praise God. Sabi ng ating kapatid, amen, minsan kasi nauunahan tayo ng Panginoon dahil nagkasala ako o magkamali ako. Praise God. We think na we became less, no? Hindi na tayo karapat-dapat. Sabi nga when Balaam looked upon Israel, he saw the reason to curse them. Nung tumingin si Balaam, kasi gusto siyang bayaran di ba? He saw the reason to curse Israel. But when God looked upon Israel, he saw the atonement. Praise God. Alam mo kung ano yung inalala ng Diyos? Sabi niya, who will put anything in your way? How godly and righteous are their tents. Inalala ng Diyos yung paghihirap ng Israel nung nagtatayo sila ng mga tents sa disyerto, sa ilang. Amen. Yung paghihirap din ng Israel. Inalala ng Diyos. Amen. So that's why if God remembers those things para hindi ka i-curse, amen. God remembers the good things that you did in the past. Amen. Praise God. We ought to remember God also. No? We ought to remember God also. Minsan nga nananalangin ako, sabi ko, Panginoon, in those times where I made mistakes, sabi ko, Panginoon, wag mo po kung alalahanin sa kalagayan ko ngayon. Alalahanin mo yung time na in the highest of my faith, Lord, and bring me back into that, sabi ko. Remember me into that. Kasi if I will look back into my flesh, sabi ko, I failed so many times. I have faltered so many times. But look back into that condition na where I was so high in my faith. And bring me into that, sabi ko. Bring me back to that. Praise God. And God will remember. God will remember. Praise God. Sabi nga, may dagdag ko lang, amen, dun sa nabanggit kanina na kapatid sa kuya ni Mama. Merong isang kapatid na sabi niya, malapit na rin mag-cross sa Jordan, sabi niya, in the River Jordan, yung magpapanaw na rin, sabi niya. So pinatawag siya ng kapatid na yun at pinuntahan niya at pinag-pray niya. Sabi niya gano'n, brother, sabi niya gano'n, I want to ask you a question, sabi niya. My precious sainted brother. In all the times of your ministry, what was the most gracious time, sabi niya? When you received the Holy Spirit or when a certain person was healed, sabi niya. Tinanong niya, kasi mamamatay na yung taong yun. So tinanong niya kung ano yung greatest experience niya bilang Kristiyano. Amen. Bilang as a Christian. Amen. Nung bang na-receive mo yung banal na Espiritu o nung may mga gumagaling nung pinapanalangin mo? Tapos sumagot yung kapatid. Ang sagot niya, this is, sabi niya, the greatest experience, sabi niya. Bakit? Sabi niya, because anytime now, I will meet the Lord, sabi niya ganun. So, for us Christians, no, sa atin mga nananampalataya, that's our greatest experience, no? Hindi yung, hindi na tayo dadali ng Diyos dun sa kalagayan na naghihingalo ka na hinahabol mo yung hininga mo, na hirap ka, no? Nakatali ka dun sa nakaratay ka sa higaan sa banig ng kamatayan, yung sinasabi nila, no? Hindi ka sa banig ng karamdaman, hindi ka nadadating doon. Amen. What you will recall, no? All the works that you have done, sabi niya in 50 years, sabi niya, all I have lived for more than 50 years, Brother Branham, is Jesus Christ. Sabi niya, and any minute, He may walk in the door to take me home. That will be the greatest experience, sabi niya. Praise God. Sabi ko, Panginoon, kung hindi ka pa dadating, I want to be in that experience also. Yung kahit papanaw ka na, you see death as grace in you. No? You see death as grace. Isang malaking pagpapala. Not something to fear. No? Hindi something na takot ka. Yung iba kakatok pa. Wag po yung
Magaganon pa, kakatok pa sa knock on wood, ganun, wag nawang mangyari. No? But that's not the behavior, that should not be the behavior. That's not how should a Christian behave. No? You see death as a blessing, a grace, because you will see the Lord, no? And you will be, kasi hindi pa naman siya darating, you will be with the Lord in the paradise. No? Praise God. Praise God. No? So sabi niya, babalik tayo dun sa text natin. Amen. And when he had gave thanks, he brake it and said, "Take and eat. This is my body. Which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner, also he took the cup, and when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This you do as oft as you drink in remembrance of me." Sabi niya, remember the Lord at His table. Sabi ng ating kapatid, remember the Lord at His table. Amen. Dun sa yung setting na yon, nandun siya sa table na yon. Amen. And when he was breaking the bread, and when he was giving the cup, no, for them to drink. Amen. Remember what He did for us, because after that supper, after that feet washing and communion, what happened next? He gave his life to us, di ba? No. So remember what the Lord Jesus Christ had done for us. No? Remember His grace and mercy to us. Amen. And whatever you'll do, sabi niya, kahit anong gawin mo, no, kahit anong gawin ng tao, kahit magpapako pa ito sa krus, kahit anong gawin niya na sakripisyo, amen, na gawing sakripisyo, it will never come close to what the Lord Jesus Christ has done for us. Kahit na anong gawin mong sakripisyo, kahit na ialay mo pa yung anak mo, amen, it will never come close dun sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Amen. Para sa atin. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Praise God. Amen. Sabi ng ating kapatid, amen, nung sinabi niya to, it isn't the bread that matters, sabi niya. It isn't the wine that matters. What's important, what matters is the communion. Ano bang ibig sabihin ng communion? Amen. It's not the bread that matters, sabi niya. It's not the wine that matters. Kosher yun, sabi niya. It's the kosher. Ang mga Hudyo, hindi yan kakain ng hindi kosher, sabi niya. Parang yung halal, no? Yung halal sa Muslim, meron namang kosher sa mga Jewish. Amen. Pero bakit kaya sinabi ng ating kapatid na propeta na it's not the wine that matters, it's not the bread that matters, but it's the communion? Bakit kaya? Bakit kaya yung communion? Amen. Because communion means talking to Him. Talking to Him. Kasi maraming nagdadaos ngayon ng communion. Kahit nga skyflakes pwede na daw. Amen. O kahit anong klaseng wine pwede na. Amen. It's not the bread, it's not the wine, but it's the communion that matters. Amen. Sabi niya, every hour of life ought to be a communion. Every hour of our life ought to be a communion. What's communion? It's, praise God. Communion is, amen, you talk to God. Fellowship to God. Amen. Praise God. A communion with the Lord is like an oasis in desert. Nakakita na ba kayo ng
nakita ko lang ito sa mga movies, sa mga palabas, amen. Pero paano nga naman nagkaroon ng ang oasis is yung tubig sa gitna ng disyerto, no? Doon lang may mabubuhay na halaman na mga puno, no? Doon ka lang makakakita ng doon sa lugar lang na yon makakakita ka ng buhay. Amen. Sa oasis. Amen. That's why the prophet said na ang communion is like an oasis, no? Is like an oasis in the desert. Communion with the Lord is like an oasis in a desert. Praise God. Kapag ka nasa disyerto ka, amen, sobrang init, amen, may tendency na ma-dehydrate ka, amen. At kapag na-dehydrate ka, amen, siyempre mamamatay ka, no? Pagka dehydrated ang isang tao, mag-hallucinate yan, no? Bababa yung water level sa katawan, tapos magkakaroon na siya ng iba't ibang klaseng hallucination, no? That's why ganitong nangyayari sa mga Kristiyano, amen, sa madilim na sanlibutang ito, amen. Ang madilim na sanlibutang ito ay isang disyerto, amen. Kapag unti-unting nawalan ng tubig ang isang Kristiyano, nagkakaroon na to ng hallucination, amen. Nawawala ito dun sa tamang katinuan, no? Dun sa tamang pag-iisip. Kaya nga ang isang Kristiyano nawala sa Panginoong Hesukristo, amen. Praise God, malayong-malayo ito sa mga kaunawaan, amen, no? Malayong-malayo ito sa kaunawaan. Praise God. That's why we need to be in communion with the Lord Jesus Christ, because communion with the Lord Jesus Christ is like an oasis in the desert. Amen. It's like a spring underneath the pond, sabi ng, amen. That's remembering the Lord. Amen. That's remembering the Lord. To be in communion with the Lord Jesus Christ is like remembering the Lord. Praise God. Ano bang, amen. Amen. Sabi ni David, amen. He's like the deer panted for the water, sabi niya. Kaya nga naisulat niya yung awitin na yun na, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Amen. No, so our soul must always long after the Lord Jesus Christ. No? Because sabi nga yung heart, yung usa, kapag ito ay nasa bingit ng kamatayan, o kapag ang usa ay, amen, hinahabol ng yung papatay sa kanya, amen, ang unang hinahanap nito ay tubig, amen. Dahil sa pamamagitan ng tubig, nagkakaroon siya ng kaligtasan, amen. At sa tubig na yun, kung sugatan man siya, huhupa yung pagdurugo ng kanyang sugat, amen, dahil sa tubig na yun. And we have to be like the heart, sabi na, yung kailangan maging katulad tayo ng deer, amen, ng isang usa, amen. Hahanapin niya ang tubig, amen, para magkaroon siya ng kaligtasan. And we ought to be like that as Christians, amen. Amen. And when the church gets to that place, sabi niya, if the church is always in communion with the Lord Jesus Christ, amen, we become a life, amen, giving resource, amen. Praise God. Bubukal din sa atin ang buhay, amen. And no devil can overtake you. Amen. No devil can overtake you. Even death itself is defeated there. Amen. Even the death itself. Amen. Praise God. So what a way to refresh ourselves. Kaya dapat, amen, what a way to refresh ourselves, to be always in communion with the Lord Jesus Christ. Amen. So remember, sabi nga, remember, the Lord Jesus Christ didn't die just for the Jews. Hindi lang siya namatay para sa mga Hudyo. He also died for us, amen, for us, the Gentiles, amen, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, amen. Amen.
Praise God. Amen. Remembering the Lord Jesus Christ, sabi nga, in John 3:16, this is a golden text, the Bible said. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Remember what the Lord Jesus Christ has said. Amen. That's a fountain. Amen. Ibinigay sa lahat. Ngayon, only those who will remember the Lord Jesus Christ, the promise of the Lord Jesus Christ, will be saved. Kung sino lang ang umalala. Amen. No? Praise God. For whosoever believeth, for whosoever will believe, siya lang ang hindi magpe-perish. Amen. Kung maniniwala, amen. And will have everlasting life. For whosoever will believe should not perish, but have everlasting life. Now, bakit kaya maraming hindi pa rin naniniwala? Amen. Sa mga pagkakataong ito, bakit marami pa rin hindi naniniwala? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sabi ng ating kapatid, if that happens to you, then you should have a conference with God. You should have a conference with God. You should have a one-on-one with God. Meron akong nabasa, sabi niya, bakit daw ba nagdaraos ng conference ang isang, let's say, ang isang grupo? Bakit like UN conference? Amen. Meron silang kailangang i-discuss na kailangang i-discuss na problema, amen, na kailangang masolusyonan. Amen. Halimbawa, nagkaroon ng outbreak ng meron akong napanood na itong movie lang to, pero kahit naman sa totoong buhay nagaganap ito. Nagkaroon ng outbreak ng yung dun sa AH1N1, pero nag-elevate na to AH5N1, no? So nagkakaroon ng UN conference, amen. Tinatalakay nila dito yung mga problema na maaring maging solusyon dun sa problema na kumakalat, amen, na nagiging epidemic, amen. Katulad din ng nangyari sa Brazil, yung Zika virus, amen. Kapag nagkaroon ka ng Zika virus, magkakaroon ng microcephalus yung anak mo, o kapag nanggagaling ito sa lamok. Amen. Kapag nakagat ka ng lamok na merong na-carrier ng Zika virus, amen, maaring magkaroon ng Zika na sakit maaring magkaroon ng sakit yung anak mo, amen, na maaring magdulot ng microcephaly, cephaly sa anak mo. Maliit yung bungo, amen. Maliit yung ulo, amen. Siyempre maraming komplikasyon yun. Praise God. Kung may mga problemang ganun, nagtumatalakay yung mga malalaking grupo, nagkakaroon sila ng conference, amen. Tinatalakay nila doon kung ano ang maaaring maging solusyon, ano ang maaaring maging hakbang para doon sa problemang yun, at ano ang dapat gawin ng tao, amen, ng mga tao na naging biktima ng problemang yun. Sabi ng ating kapatid, if you are in that situation na, praise God, na nagkakasala ka, patuloy mo pa rin ginagawa ang mga pagkakamali, amen, o hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, you should be in conference with God. No? You should be in conference with God. Para magkaroon ka ng tamang hakbang kung ano ang gagawin mo, hindi tao ang aasahan mo. Ang Diyos ang aasahan mo, ang Diyos ang kakausapin mo. Anong tamang hakbang, Panginoon, na dapat kong gawin? Praise God. Anong tamang hakbang na dapat kong gawin upang maligtas ako o upang malinis ako sa mga kasalanang bumabagabag o sa kasalanan na pilit na tumatali sa akin. Amen. You should have a conference with God. At para sa mga Kristiyano, amen, remember what the Lord Jesus Christ had done for us. Amen.
you ought to remember the Lord. Amen. Sabi niya, He was the first who remembered us. Ang Panginoong Hesukristo ang unang umalala sa atin. When He was on the cross, sabi niya, anong sabi nung awitin? When He was on the cross, we were on His mind. No? So we ought to remember the Lord. Amen. We ought to remember Him. Sabi ko nga, Panginoon, this message, itong message na i-deliver ko, it may not be as good as what the prophet has delivered. No? Hindi kasing galing ng pagkaka-deliver ng prophet. Amen. But Lord, if this is the message of the hour, so be it, and vindicate it. Praise God. Bakit kaya, amen, anong ibig ipaunawa ng ating Panginoon sa atin? Amen. Alam niyo, sa totoo lang, sa pamumuhay sa sanlibutan ito, there are so many distractions. So many distractions that may or that can happen. Amen. Yung ngang pumunta ka lang sa bumaba ka lang at pumunta ka sa kusina, marami ng distractions na pwedeng sway ng kaisipan mo. Amen. But try to open your mobile phones or try to open Facebook. You will see how much more distractions you will get, or you will experience. So yun lang only one. Yung subukan mo lang nabuksan yung Facebook mo, so many distractions. Sabi nga, you ought to remember the Lord. Every hour of your life, every hour of your life. Yun yung of our life. Yun yung bilin ng ating propeta. Amen. Dahil malaking sakripisyo ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga, alam nyo, medyo hinintuan ko na ng konti yung pagbabasa ng mga binawasan ko na ng konti yung pagbabasa ng mga balita lately. Dahil sabi ko nga, ngayon hindi na ako lagi ng normal yung blood pressure ko ngayon, sabi ko. Kasi dati pagbukas mo pa lang ng Facebook, tapos pag nabasa mo na, syempre we support the president, no? We support the politics is of the devil, but as long as we're still governed by the policies, no, of this world, hindi maiiwasan, no? We support the president, and anytime na may mga attack against the president, para bang na kahit papano naapektuhan ka rin. Sabi ko nga, ngayon hindi na tumataas yung blood pressure ko ngayon, sabi ko. Dati kasi every minute pagka bukas mo ng Facebook, may makikita ka na ang gagaling magsasalita, parang hindi na sabi ko, parang napakarami na ng contribution nila sa Pilipinas, sabi ko nga. Pero sabi ko, kung magpapaapekto ako sa mga taong ito, sabi ko, minsan mawawala yung disposition mo kung bilang isang Kristiyano kung hindi ka maingat . Sabi ko nga, alam niyo, minsan meron na akong itatype, and then maaalala ko kapag itinype ko to, mapopost ito, maraming makakabasa. Mahirap, sabi ko. And it can be an attack against me being a Christian. Yun ang inisip ko . It can be an attack against me being a Christian. Ang gagawin ko, palilipasin ko na muna yung sige, mamaya isipin ko uli kung ipopost ko to. And then mawawala na sa isip ko. Pag nawala na sa isip ko, sabi ko, kung sinabi ko pala yun, edi nagkasala pa ako. No? But be careful, kasi what's in your heart, kasi kung what's in the fullness of your heart, the mouth speaks, no? And kaya kung mag-isip ka man ng hindi maganda na galing sa puso, praise God, that can be counted as something na hindi mabuti para sa paningin ng Diyos. Amen. Praise God.
So we ought to remember, we have to remember the Lord Jesus Christ, no? Every minute of every hour of our life. Amen. Because remember, Christ died for us. No? He died for us. No? Praise God. Sabi niya, now before we remember Him, uulitin ko lang po, He was the one who remembered us. No? He was the one who remembered us first. Siya yung unang umalala sa atin. No? Wow. Marami pang mga bagay na binanggit ang ating kapatid. Amen. Sabi niya, once the word is presented to you, no, who's the word? No. The word is the Lord Jesus Christ. Once the word is presented to you, sabi niya, you have a decision to make. No? You have a decision to make. Or else, sabi niya, you will be like Herod, sabi niya. The word was presented to Herod, no? Pero ano yung ginawa ni Herod? He rejected the Lord Jesus Christ. No? What Herod was expecting, no, kasi nakakarinig siya, Herod was already expecting that the Lord Jesus Christ will perform miracles. No? He was expecting an entertainment. No? In this church, you will not expect an entertainment. That's right. In this church, sabi niya, expect miracle and power from the Lord Jesus Christ. He will change your life. No? But Herod, sabi niya, he was just expecting a miracle because he was hearing from the people, he was hearing a lot of words from people na he was performing different miracles. No? So sabi ng prophet, he was, kung i-dramatize mo, he was just expecting a miracle. No? And then when the word presented himself to him, no, he rejected the Lord Jesus Christ. No? He rejected him. No? Don't be like Herod. Amen. Don't be like Herod. The Lord Jesus Christ is presenting to each and every one of us right now. No? Expect a change in your life. Amen. Amen. So give that a serious thought. Sabi nga ng prophet, give that a serious thought. Wag lang basta a-attend. Amen. Give that a serious thought. Praise God. It's the same thing with Judas. Amen. If we will remember, amen. If we will remember Judas, what he did, amen. He experienced the word in front of himself. No? He experienced the Lord Jesus Christ in front of himself. Nakita niya mismo how Jesus performed miracles during his time. No? Pero anong ginawa niya? What did he do? No? In exchange of 20 pieces of silver, no? 30 pieces of silver. Amen. No? Ipinagpalit niya. Amen. Ipinagpalit niya yung kaligtasan niya. Amen. Sabi nga, wala kang ikukumpara, sabi ng amen. Wala kang ikukumpara na pinakamasamang tao. Amen. Kung hindi si Judas, dahil ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo. Wala kang maikukumparang pinakamasamang tao. Wala kang maikukumparang sasama pa sa kanya na tao. Dahil ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo. The Word presented Himself to him, but he betrayed. No? He betrayed the Word. Amen. The Word is presenting Himself to us right now. Don't betray Him just because of the 30 pieces of silver, just because of, amen, out of fear or praise God. Amen. The Pharisees that time, if we will remember the Pharisees at that time, they were jealous of the Lord Jesus Christ. No? They were jealous of Him. Jealous of His doctrine. No? 12 years old pa lang siya, sabi nga nung sharing kagabi, 12 years old pa lang siya, he grew wax with knowledge. No? Knowledge from the Father. Amen. Lumalaki siya na merong karunungan. Amen. At yung mga Pariseyo, yung mga mismong nasa simbahan, nasa templo, amen, they were jealous of his doctrine. Amen.
the doctrine that he was bringing, the doctrine that was with him. They were jealous. So anong ginawa nila? No? No? Sila mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo, and sinabi pa nila na mapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak, kaya ganyan na napahamak ang bansang Israel. Amen. No? Praise God. Amen. Amen. Merong isang halimbawa bago tayo magtapos. Amen. Merong isang halimbawa na merong isang pangyayari na ibinigay ang ating kapatid. Amen. Sabi niya, merong isang preacher, merong isang manggagawa na paakyat ng elevator. Amen. Yung building na yun hanggang 10th floor lang. Amen. Pagsakay niya ng elevator, meron ding isang lalaki na sumakay na kasabay niya. Amen. At nahalata siguro nitong lalaking ito na manggagawa yung nakasakay niya, isang preacher. Amen. Tapos sabi niya, pagdating nila dun sa 10th floor, sabi niya gano'n, dahil hindi believer itong taong ito. Amen. Sinabi niya, this is as close as we get to heaven, sabi niya. Ito na yung pinaka close na mararating natin na bago ang heaven, sabi niya. Itong 10th floor, sabi niya gano'n. Praise God. Parang isang insulto, amen. Pangi-insulto. Kung titingnan natin, isang pangi-insulto, amen. Pero sumagot matalinong sumagot itong manggagawa na ito. Sabi niya, I suppose you're right, sabi niya. I suppose you're right. I guess that you are right, for as long as we're trusting in our own merits, kung ang pagtitiwalaan natin ay yung mga ginawa natin o yung kaya nating gawin, oo, hanggang 10th floor nga lang tayo. Hanggang 10th floor lang tayo, hindi natin mararating yung kaharian ng Diyos. Amen. But if we will trust in the Lord, sabi niya, as long as you're trusting in what you do, you're remembering what you've done, then this is as close as we will ever be, sabi niya. I'm sure that most of us know we didn't do nothing. We're not deserving of anything. We're not deserving of anything. Amen. If we were trusting in our own merits, this is as far as we will get. But I'd like to say something, sabi nung preacher. Amen. If I can forget what I was, kung kaya kong kalimutan yung naging ako, amen. And remember what Jesus Christ has done for me, sabi niya. If I can remember him at the cross, if I can remember what he has done for me, the hour that he was nailed in the cross, sabi niya, he washed away my sins. And he gave his Holy Spirit to guide me, then I am lifted above everything that holds on this earth. Then sabi niya, I will be lifted up above this earth, sabi niya. If I could just give up myself, sabi niya ganun. Amen. Praise God. Praise God. Hindi ko ma-emphasize ng praise God, ng mas malalim pa na. Sabi niya, kung kaya ko lang kalimutan yung sarili ko, amen, at ialay ang lahat at alalahanin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa buhay ko, sabi niya gano'n, then I can be more than 10th floor. Kaya kong abutin ang more than 10th floor and I can reach the kingdom of God. Amen. Praise God. Sabi niya, remember this, sabi niya. When the barrel, sabi ng ating kapatid, sa patutuo ng ating kapatid kanina, Brother Ferdy, amen, kung paano siya nagkakaroon ng kagalakan in times of want, paano niya na-express yung kagalakan even in times of want, sabi niya. Remember the Lord Jesus Christ. No? Remember the Lord Jesus Christ. Have communion with the Lord Jesus Christ. Sabi niya, if there's no flour dun sa banga, amen,
with that widow woman, remember the Lord Jesus Christ. Kung wala ka ng pera, kung wala kang pera sa bulsa mo, kung ipasok mo ang kamay mo at hugutin mo ito, wala kang makuhang pera, remember the Lord Jesus Christ. Amen. If you are sick, kung nakaratay ka sa karamdaman, amen, remember the Lord Jesus Christ. If you are experiencing success in your life right now, remember the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. If the doctor said no more chance, kapag sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa sa buhay, amen, dahil sa karamdaman mo, remember the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. When the devil is tempting you, amen, remember the Lord Jesus Christ. He was also tempted, amen, but he overcame. Amen. Remember the Lord Jesus Christ. When temptations is around you, remember the Lord Jesus Christ. If people around you are persecuting you, remember the Lord Jesus Christ. He was also persecuted. Amen. He was also persecuted beyond our thinking. Amen. Praise God. If you are happy, amen, remember the Lord Jesus Christ. Praise God. Amen. Praise God. And if we see everything that's happening around us right now, if it gives us despair, remember the Lord Jesus Christ. No one can save us. No one can bring us to the Father except the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Sabi niya, everything that's happening around, sabi niya, everything that's happening around here on earth, sabi niya, remember the Lord Jesus Christ. Look up, sabi niya. Look up. Amen. Because the redemption is near. Praise God. Remember, He will return for those of His own. He will only return for His own. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Doon lang po tayo dinala ng doon lang po tayo dinala ng salita ng Diyos. Amen. Inaanyahan kong tumayo po tayong lahat. Amen. Praise God. Samahan niyo po ako. Amen. Awitin po natin yung I love Him. Amen. Praise God. Amen. I love Him because He first loved me. Amen. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary Street. Minsan pa po. Amen. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary Street. Praise God. Hallelujah. Amen. Samahan niyo po ako sa panalangin. Amen. Aming dakilang Ama, aming Diyos na mapagpala at makapangyarihan, salamat po Panginoong Diyos sa mumunting oras na ipinagkaloob mo sa amin, Ama. Panginoong Diyos, tunay nga po na sa bawat oras ng aming mga buhay, O Lord, napakasimple lang po ang paalala niyo sa amin, Ama.
remember the Lord. Remember our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. The sacrifice that He had done for us, hallelujah, is nothing that ay hindi matutumbasan, Panginoong Diyos, ng anumang sakripisyo na maaari naming gawin, Panginoong Diyos. Hindi maaring pantayan, Panginoong Diyos, yung ginawa ng aming Panginoong Hesukristo para sa ikaliligtas namin. And Lord, Panginoong Diyos, hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito kung hindi mo po itatanim sa aming mga puso ito, Ama. Panginoong Diyos, in times of despair, help us remember the Lord Jesus Christ. In times of persecution, help us remember the Lord Jesus Christ. In times of happiness, O Lord, help us remember our Lord Jesus Christ. And in everything, O Lord, in everything that will happen to us, in everything that happens to us, help us remember our Lord Jesus Christ. Wala kaming ibang malalapitan kundi ang aming Panginoon. Wala kaming ibang malalapitan, Ama, kung hindi Ikaw sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, O Ama. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga mumunting salitang ito at patuloy naming idinadalangin ang inyong gawain, Panginoong Diyos. Idinadalangin namin ang aming mga buhay sa inyo. Idinadalangin namin ang aming mga kapatid, Panginoong Diyos, na hindi nakadalo sa araw na ito. Idinadalangin namin ang bawat isa na naririto, Panginoon, sa inyo. Hallelujah. Patuloy mo nawa kaming ihanda para sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Diyos, hindi man sa karunungan ng pananalita, hindi man sa galing ng mga pagbibitiw ng mga salita na nabanggit sa likod ng pulpitong ito, kundi doon sa buhay, Panginoong Diyos, na inihahatid mo sa amin. Tulungan mo na ang bawat salitang nabanggit sa likod ng pulpitong ito ay magkaroon ng buhay sa bawat isa sa amin. At kung ano man, Panginoong Diyos, ang mga salitang nabanggit na hindi karapat-dapat, Ama, Lord, help each and every one to go back to your word, O Lord. At patuloy mong palaguin ang inyong gawain, patuloy mong pag-ibayuhin ang kaunawaan ng bawat isa sa biyaya ng aming Panginoong Hesukristo upang patuloy kaming maging equipped in season and out of season sa inyong mga salita, O Ama. Salamat po, Panginoong Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise God, napakagandang mensahe.